Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lorna. 45 anyos na. Tandang-tanda ko pa noon habang nagdadalaga ako, wala palagi sa bahay ang inay o ang itay. Abalang-abala kasi ito sa kanilang trabaho. Minsan nalulungkot ako kasi ako lang ang mag-isa sa bahay. Idinaing ko ito sa aking magulang na sana naman ay bigyan nila ako ng kunting panahon. Pero tanging galit at inis lang ang aking natanggap. Anya kasi ng inay, hindi man lang daw ako marunong magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap namin. Ang tanging ginagawa ko lang daw araw-araw ay ang magreklamo at napupuno na daw siya. Pati rin ang itay ay sang-ayon kay inay. Kaya naman napagpasyahan nila akong ihabilin sa aking lola. Maayos na daw iyon kaysa maging sakit pa ako sa ulo. Para rin may kasama at mag-alaga sa aking lola. Weirdo ang mga galaw ni Lola Lagring. Parating niyang sinasabi na mag-iingat ako. Kahit sa mga maliliit na bagay na ginagawa ko. Dala nito, mas lalo akong na-curious at gusto kong tanungin ang lola kong ano ang ibig niyang sabihin. Anya, mag-ingat raw ako kasi may mga dayong aswang at baka daw ako ay mabiktima. Para sa akin, kwentong barbero lang ang aswang. Pero, hindi ko inaasahan na itong pagsuway ko sa kanya ay siyang magiging dahilan ng lahat ng nakakatromang pangyayari sa aking buhay. Bandang 7:00 na ng gabi noon, napagpasyahan kong lumabas para mapag-ikot-ikot at magpahangin. Iba kasi talaga ang klima ng mga panahong iyon. Binalaan naman ako ng lola na wag na raw akong lumabas dahil gabi na. Wala rin kaming kapitbahay, kaya alalang-alala ito sa akin. Diyosla, wag niyo na akong alalahanin. Malaki na ako at kayang-kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Anya ko bago lumabas ng bahay. Naglakad-lakad ako sa labas. Basta't makikita ko pa ang munti naming kubo ay ayos lang iyon sa akin. Pero laking gulat ko na lamang nang bumulagta sa aking harapan ang isang mabangis na aso. Triple ang laki nito kumpara sa ibang aso. Lisik din ang mga mata nito at namumula. May mga matatalas na pangil at matataas na kuko. Napaatras naman ako sa aking kinatatayuan. Gustuhin ko mang tumakbo ay napako na ang aking paa sa aking kinatatayuan. Nanginig na ng sobra ang aking katawan. At sa pagpikit ng aking mata ay narinig ko ang tawag sa akin ni Lola Lagring. Inipon ko ang aking buong lakas na sumisigaw ng tulong para marinig ni Lola ang aking daing. Napapaiyak na lamang ako habang kinakagat ng dambuhalang aso ang aking magkabilang binti. Nang lalapain at huhugutin na sana ang aking lamang loob, ay sakto namang dumating si Lola Lagring. Nagsaboy si Lola ng asin sa aswang at kita ko sa mga mata ng aswang ang matinding galit. May ilang parte rin ng kanyang katawan ay umuusok, tanda ng nasusunog ito. Gamit ang buntot ng pagi ay pinalo ng lola ang aswang. Anya niya, kapag hindi pa ito aalis, isa sa kanila ang mahihimlay. Sa hindi naman malamang dahilan ay natakot ang aswang at kaagad na lumayo. Ang buong akala naman namin noon ay doon tuluyan nang lumayo ang aswang. Pero habang tinutulungan ako ni Lola Lagring na makatayo
ay agad niyang inatake sa likod ang lola, dahilan para mapatumba ito. Kinuha ko naman ang buntot ng pagi at sinubukang ihampas sa aswang, na nagpupumilit pa ring patayin kami ng lola. Mabuti na lamang at may dumaang magsasaka. Tinulungan niya kaming pastangin ang dambuhalang aso, pero hindi talaga tuluyang napatay. May malalang sugat lang sa kanyang dibdib at anya ng magsasaka, may posibilidad na mamatay na ito sa daan. Tinulungan niya kaming makapasok sa loob ng aming kubo. Laking tuwa at pagpapasalamat naman ang sinabi ko sa lahat ng kabutihang ipinamalas niya. Dahil kung hindi siya dumating ng gabing iyon, ay paniguradong patay na kami ng lola. Kinaumagahan, nang malaman ni inay ang nangyari, ay agad itong sumugod sa kubo ni lola. Galit na galit ito sa akin.